Nagpapatuloy ang ating mga serye ng pagtuturo patungkol sa buhay ng isang mananampalataya. At sa pagkakataong ito, tayo po ay mag-aaral patungkol sa buhay ng pananampalataya, araw-araw na paglakad kasama ang Diyos. Para po sa ating key verse, ito ay makikita sa Galatians chapter 2 verse 20. Sinabi doon, "Ako'y pinakong kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at naghandog ng kanyang sarili para sa akin." Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang pananampalataya ay hindi isang minsanang desisyon, kundi isang araw-araw na pamumuhay. Ang buhay ng isang mananampalataya ay isang paglalakbay na puspos ng pananampalataya na sumasalamin kay Kristo sa bawat hakbang. Ang ating pagkakakilanlan ay hindi na batay sa ating lumang pagkatao, kundi sa buhay ni Kristo na nasa atin. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay ang magtiwala kay Jesus sa bawat aspeto ng ating buhay, maging sa ating mga desisyon, sa ating mga pagsubok, at sa mga pinaplano natin para sa kinabukasan o sa mga dating pangpanahon. Ipinako kasama ni Kristo ang ating buhay sa Kanya. Ang ating dating pagkatao ay ipinako na sa krus. Wala nang kapangyarihan sa atin. Si Kristo ngayon ang nabubuhay sa atin. Gumagabay, humuhubog, at nagbibigay lakas. Ang ating bagong buhay ay hindi na bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Araw-araw na paglakad sa pananampalataya, ito po ay binabanggit sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Sinabi doon, "Mamuhay kayo na nasa Kanya, mag-ugat at magpatatag sa Kanya." So ang pananampalataya ay hindi lang minsang paniniwala. Ito ay araw-araw na paglakad, patuloy na ugnayan kay Kristo. Tayo ay lumalago sa pamamagitan ng pagiging malalim sa Kanyang salita at pinatitibay ng Kanyang presensya. Pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng kalagayan, ito ang dinidiin ng Pilipos chapter 4 verse 11 to 13. Natutunan ni Pablo ang masiyahan sa anumang sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Binibigyan tayo ng pananampalataya ng kapayapaan sa gitna ng kakulangan at kasaganaan. Sinabi dito ni Pablo, "Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin." Pagtitiis sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok, ang buod ng Santiago 1:2-4. Ang mga pagsubok ay sumusubok at nagpapadalisay sa ating pananampalataya. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng spiritual na paglago. Pananampalataya ay tumitibay sa pakikibaka o pakikipaglaban. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay sinusubok, ngunit nagbubunga ng pangmatagalang bunga. Halimbawa sa Lumang Tipan, si Joseph o si Jose sa Genesis chapter 37 hanggang chapter 50. Pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid, ipinagbili, inakusahan ng di totoo, nakulong, ngunit hindi nawalan ng pananampalataya. Nagtiwala siya sa plano ng Diyos at sa huli ay nagpahayag. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Ang iniisip ninyong masama laban sa akin ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan." Genesis chapter 50 verse 20. Tinuturuan tayo ng buhay ni Jose o ni Joseph na lumakad sa pananampalataya kahit hindi natin maintindihan ang nangyayari. Bilang pangwakas,
Ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi laging madali. Ngunit ito ay laging makabuluhan. Habang tayo'y araw-araw na sumusuko kay Kristo, nagtitiwala sa kanyang mga pangako at matyagang humaharap sa mga pagsubok, nararanasan natin ang kapangyarihan ng tagapagligtas na nabubuhay sa loob natin. Mamuhay tayo hindi ayon sa paningin, kundi ayon sa pananampalataya. Nakakapit kay Kristo na umiibig at laging sumasa atin. Salamat po.